Nakapagpiyansa man sa kasong graft, naharap naman sa hiwalay na kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada na walang piyansa kaugnay pa rin ng pag-kickback umano sa ilang DPWH projects. Ikatlong plunder na yan laban sa kanya kasunod ng pagkakasangkot noon sa Huweteng Payola at pork barrel scam. Ang mga naging hatol sa mga yan balikan sa pagtutok ni Joseph Moro. Sigurado ka. Safe ka na. Yan ang biro ni Noy Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta kay Senador Jinggoy Estrada sa investigasyon noon ng Senado sa flood control scandal. Pero 8 buwan makalipas niyan, si Estrada naharap na ngayon sa kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan na inihain ng ombudsman kasunod ng akusasyon tumanggap siya na mahigit kalahating bilyong pisong kickbacks mula sa iba't ibang infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang umano'y pangulimbat idinaan umano sa mga insertions sa budget at paglalagay ng alokasyon, bagay na naon ng itinanggi ng senador. Ang kasong plunder, ikatlong beses ng kakaharapin ni Senador Estrada. Kaya sabi ni DILG Secretary John V. Cremulya, either way, I think most probably surrender. Surrender yan. At after the third time, this is the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. Noong 2001, nakulong na rin si Estrada nung mayor pa siya ng San Juan dahil sa kasong plunder, kaugnay ng pagtanggap at pagkolekta umano niya ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada at iba pa ng mahigit kalahating bilyong pisong Huweteng Payola. Pinayagang magpiyansa ng Sandigan Bayan si Jinggoy noong 2003 at noong 2007, pinawalang sala siya ng Sandigan Bayan. Nakaraan mahigit 3 oras sa Taong 2014 naman ang muling maharap siya sa kasong plunder at graft kaugnay naman sa pork barrel scam. Nakipagkuntsabahan umano si Estrada at kanyang mga co-accused para makakuha ng 183 million pesos na kickback mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF papunta sa mga NGO ni Janet Napoles na napatunayang mga peke. Pero nito lamang 2024, not guilty ang hatol ng korte sa kasong plunder laban sa senador. Ayon kasi sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi daw napatunayang beyond reasonable doubt ang conspiracy sa pagitan ni Estrada at Napoles. Ang karanasan sa mga dating kasong kinakaharap na na ring tinukoy ni Estrada ng kanyang itanggi ang aligasyong kumubra siya ng kickback sa flood control projects. I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Ngayong naharap na muli sa kasong plunder, sabi ni Estrada, Well, if this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Ulitin ka pa sa tingin mo, sir. Your guess is as good as mine. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.